Gabi-gabi nga pinagtatami time ko tong batang to para daw mas lumakas pa yung mga muscle niya. Duko napakayabang pa mo niya, akala niya 6 months na siya. Pag minsan nga nangangawit siya, talagang bigla na lang napapasubsub siya sa una. Hinahabol niya nga yung kamay niya dyan mga mare, tapos nga nagagalit pag hindi niya nakukuha. Tapos pa nga parang tumutubo na yung ngipin niya. Diyos ko, ang dalas-dalas niyang maglaway. Hindi na nga kami alasing kung natutulog niyan ngayon. Halos araw-araw mag-aalas 7 na nga pag natutulog kami ng gabi. Narga ko na nga siya dito, tapos pinatulog na nga dahil nagmumuryot na. 4 na oras ko nga lang sinisindayan yung aircon namin mga mare, tapos pag mag-aalas 10 na namamatay na, tapos dito na nga kami sa paanan umuulo. Dito kasi nakatutok yung electric fan mga mare, yun nga yung gustong gusto niya. Tignan nyo naman kasarap yung tulog niya mga mare pag talaga napipreskuhan yung batang to. Kinaumagan nga mga mare, nakaidlip na nga siya dito, mag-aalas 8 na nga to. Habang ang nakamod siya, kinukuko na naman yung kamay niya. Ang bilis nga humaba ng kuko ng baby to dahil yata kakasubo ng mga kamay niya. Hindi na nga ako nahihirapang magkukunga sa kanya ngayon dahil nga hindi naman siya malikot. Basta nga nakamod yung baby na to, ay ang buhay. Pagkatapos ko nakukuha yung mga kamay niya, yung paa na nga yung sinunod ko, tapos nga pinaarawan ko na siya. Abay, habang nakamod nga, sinamantala ko na nga yung mga dapat kong gawin sa kanya. Subukan ko nga siyang padideyin dyan dahil nga kinakain niya yung kamay niya. Akala ko nga gutom siya. Pero nagmumuryot lang mga mare, kaya hindi ko na sinubukan. Tapos nga nung tapos na siyang paarawan mga mare, pinadedi ko naman, buti na nga lang nagustuhan na nyo. Eto kasing batang to mga mare, pag hindi nga niya mood na magdede, kahit nagugutom siya, ayaw niyang sipsipin yung dedi niya. Kaya pag nagutom to mga mare, dapat lagang ibigay mo agad yung daddy niya, tapos wag mo siyang bitinin para walang away. Dahil nga pag sumumpong yung init ng ulo niya, kahit na gutom ito, hindi mo mapapadede. Iluluwa niya lang o kaya nga magsusuka siya. Kaya nga pagkaubos na nga na yung daddy niya dito mga mare, tinimplahan ko nga siya agad, ayoko nang uminit yung ulo niya. Pagkatimpla ko nga dito mga mare, sinumpak ko na sa bunganga niya para nga walang muryo. Diyos ko, pag talagang may baby ka, talagang yung 100% na pasensya mo ay kailangan maging 500%. Pagkatapos ko nga siya mabusog dito mga mare, pinag-burp ko nga lang siya, tapos hinanap na namin si Papa Choy para nga makaligo na kami. Pagkaalis pa lang namin sa tubig mga mare, nagwawala na. Gustong gusto nga niyang naliligo mga mare, pero pag nawala na siya sa tubig, ayan nga nagwawala na pag binibihisan ko. Pagkatapos siya nga maligo dyan mga mare, naglakad-lakad lang kami ng konti, tapos nilagay ko na sa duyan, ayan nga nakatulog na siya. At nung mag-alas 12 nga mga mare, ito nga nagising na nga kami para nga dumedi na. Yung last pa nga niya kasing dede mga mare, nung pinaligo ko nga siya mga 8:30 yata yun. Kaya dapat kukunin mo siya agad para nga mapadede, para hindi na nga uminit yung ulo. Masarap nga ang tulog ng baby namin dahil mahangin nga sa labas, tapos mapresko dito sa kwarto. Kaya lang mga mare, yung mga nilabhan ni Tita Reng lumilipad din sa hangin. Pag ganito nga ang presko mga mare, tapos nga naligo tong babying to, napakahaba nga ng tulog niya. Tuwar ko na nga siya dito sa duyan mga mare, tapos nga nilapag dito sa kama. Kakatapos niya lang magdede dito mga mare, tapos nilalaro na naman niya yung kamay niya. O siya mga mare, yun lang.